Sa pagkakataong ito ay ating mong tatalakayin ang topic na napakainit sa kasulukuyan at ito ay ang tungkol sa korupsyon. Ito ay related pa rin sa forum na ginanap sa UPLB, sa College of Public Affairs, sa Institute of Development, Management, and Governance. Nang iba ay napag-usapan na natin noong mga nakaraang episodes. Bilang panimula, I would like to quote the part of the speech of Mr. Joseph A. Mosameli, charge the affairs ng US Embassy dito sa Manila, sa isang forum ng Rotary Club na siya ang guest speaker. And it goes like this. Corruption is a concept where everyone is against and no one is guilty of. We talk about this privately all the time, but we hesitate discussing this topic in public. It is a word we never use in the first person. It is seldom thought of in the second person. Instead, it is always used in the third person plural. Like, not I am corrupt, nor my friends are corrupt. And it is not usually you are corrupt, but always they are corrupt. But we just never can figure out who they are. He further added that he believes that few people know they are corrupt or want to accept the fact that they are corrupt. Talaga namang nakaka-intriga itong korupsyon. Halos lahat ay nagsasabi na ito ay hindi maganda at ito ay nakakasama sa ating bayan. Pero ito ay patuloy pa rin lumalaganap. Ang dagdag pa nga ni Mr. Mosameli, this problem is so widespread. All countries are affected by this, including the United States, and the Philippines is not an exception. The only difference among countries is the degree of occurrence and the spread and the pervasiveness of the problem. Makikita natin na itong corruption ay apektado nito both yung developed and developing countries. At ayon pa nga sa mga pag-aaral, mas matindi ang corruption doon sa mga mahihirap na bansa, yung tinatawag nating third world countries or developing countries, at diyan nabibilang ang Pilipinas. Ngayon, ano ba itong corruption? Corruption can be defined in many ways. The most common definition is the abuse of public power to promote private benefits. Ito po ay ang pang-abuso ng kapangyarihan para sa sariling kapakanan o sa sariling interes. Ang Transparency International defined corruption as the abuse of public power for private gain. At siguro po, makikita natin na pag pinag-uusapan natin itong corruption, we usually refer dito sa mga government officials, whether elected or appointed. Pero ang totoo po ay meron din pong corruption na nangyayari dito sa ating private enterprise. Ngayon, pag ang isang government employee o nagsisilbi sa gobyerno ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan o para mabigyan ng pabor ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan o mga kaalyado sa politika, ito ay gumagawa ng tinatawag nating corruption. Sabi nga, corruption, usually, it involves two parties. At meron tayong kasabihan na it takes two to tango. Kaya dito sa corruption, meron tayong tinatawag nating giver o nagbibigay at taker, yung tumatanggap. At hindi po lahat ng corruption ay involves money. Meron po din mga bagay na mga pabor na personal na binibigay ng bawat isa at ito ay kasama rin sa tinatawag nating corruption. Ngayon, ano po ang mga palatandaan na makikita natin dito sa corruption? Ayon po kay Professor Sid Hussein Alatas, isang kilalang professor sa Malaysia at author ng maraming aklat dito sa corruption, ay mayroon pong tatlong palatandaan itong corruption. At ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, itong tinatawag na bribery o suhol. Gift o bagay na ibinibigay ng isang pribadong tao na ang layunin ay mabigyan ng espesyal na konsiderasyon ng tumanggap, ang nagbigay o donor. Ikalawa, itong tinatawag na extortion o kotong. Ito ay ang paghingi o pagdemand ng gifts o bagay o pabor ng mga nasa posisyon para mapabilis o may sagawa ang transaksyon. At ang ikatlo ay itong tinatawag nating nepotism. Appointment ng relatives, kaibigan o kaalyado sa politika, sa posisyon sa gobyerno
regardless of their merits o regardless po ng kakayahan and consequences on the public well-being. Siguro po naman ay karamihan sa atin ay malinaw po ng corruption. At alam po dito sa atin sa Pilipinas, marami sa ating mga kababayan, in one way or the other, ay naging biktima o nakinabang dito sa tinatawag nating corruption. Ngayon, ano naman ang mga characteristics ng corruption? Ayon pa rin po kay Professor Alatas, ang mga characteristics ng corruption ay ang mga sumusunod. Una, it always involves more than one person, which differentiate it to stealing, embezzlement, or fraud, which can be done by one person. So dito sa corruption, meron ditong tinatawag na conspiracy or connivance ng mga taong involved. Ang sumunod, on the whole, it involves secrecy. Mapera na lamang kung talagang talamak na itong corruption na yung mga nangungurakot ay hindi na nahihiyang itago yung ginagawa nila. Ang sumunod ay itong it involves an element of mutual obligation and mutual benefit. So yung dalawang party na involved dito sa corruption, meron silang mutual na obligasyon sa bawat isa at pareho din naman silang nakikinabang dito sa kanilang transaksyon na ito. Sumunod diyan, those who practice corrupt methods usually attempt to camouflage their activities. So itinatago nila ang tunay na layunin ng kanilang ginagawang transaksyon. At malimit kung sila ay mahuhuli dito sa transaksyon kanilang ginagawa, ay ginajustify nila na ito ay para sa ikagagaling ng bayan. Ang sumunod dyan ay any act of corruption involves deception, usually of the public body or the society at large. And the other one, any form of corruption is a betrayal of trust. At yan po naman ay self-explanatory na. And then, those who are involved in corruption are those who want definite decisions and those who are able to influence these decisions. So of course, yung mga involved dito ay yung makakapag-influence ng desisyon. Sila magdidesisyon at siyempre, yung ikalawang partido, sila ang interesado sa magiging desisyon. At ang panghuli, any form of corruption involves a contradictory dual function. There is the official and the unofficial procedure. Ang example po dyan, halimbawa, kukuha tayo ng business permit. Ang official procedure ay yun ang tinatawag natin, yung tamang proseso ng pagkuha ng permit. Pero yung unofficial, iyan yung meron na tayo mga padulas o gumagamit tayo ng fixer. So kaya lagi sa transaksyon sa gobyerno, kalimitan, meron tayong tinatawag yung official procedure at yung unofficial procedure. So, iyan po ang mga katangian o characteristics ng corruption. May 3 pong stages ang corruption. At ito po ang mga sumusunod. Ang unang stage ng corruption, ito ay limitado at hindi pa naapektuhan ang malawak na bahagi ng ating lipunan. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagtransaksyon sa ating gobyerno, ay walang masyadong balakid, walang pangingikil na nagaganap mula sa taong gobyerno. Kung meron mang corruption, ito ay limitado at doon lamang nagaganap sa mataas na bahagi ng ating gobyerno at malalaking negosyante. Ngayon, ang second stage ng corruption, dito ay laganap na at malawakan ang katiwalian sa ating gobyerno. Halos lahat ng ating ginagawa ay hindi nawawalan ng katiwalian. Laging kailangan ng padrino o koneksyon mula sa pagkuha ng business permit, licenses, at halos lahat na transaksyon sa ating gobyerno, maliit man o malaki, ay mayroong corruption. Ito ay tinaguriang extortive stage of corruption. Ang extortion ay laganap sa civil service. Ang third stage ng corruption, ito ang yugto ng corruption na tuluyan ng sinira ang ating lipunan. Tanggap na ng ating lipunan o ng mamamayan na ang pangungurakot ay bahagi na ng ating buhay, a way of life of the country. Ang korupsyon ay lumala ng lumala, parang hindi na kayang pigilan.
at sinamahan na ito ng marami pang problema katulad ng kawalan ng pera ng gobyerno dahil sa malawakang pagnanakaw at laganap na paghihirap ng mga mamamayan. Ang mga mamamayan ay nawalan na ng interes dahil sa kanilang pananaw, wala rin naman mangyayari kung ito ay pag-uusapan. Naging distorted na ang values, standard at pananaw ng mga mamamayan at ng ating lipunan. Ill-gotten wealth na ang nagiging batayan ng status at respeto sa lipunan. Hindi importante kung saan nanggaling ang yaman ng isang tao, basta maraming pera, respetado. This is characterized by what is termed as tidal corruption, wherein the entire life is dominated by corruption from top to bottom. Government machinery is dominated by corruption. This is the destructive stage of corruption. Corruption stimulates further development of greater corruption, and this further degree in turn causes an even greater increase in corruption. History of corruption in different countries. Usually, yung succession from stage 1, yung stage ng restricted corruption, to stages 2 and 3, yung widespread and deep-rooted corruption, ay nagsisimula doon sa mga matataas na government officials and well-to-do businessmen, mga malalaki o big-time na negosyante. Pag ang corruption sa grupong ito ay medyo matagal nang ginagawa, ang lipunan ay unti-unting mararamdaman ang epekto nito. Katulad ng pagbaba ng kita ng gobyerno, pagbaba ng value ng ating pera, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pag nangyari ito, yung lower level na government officials will also turn to corruption para ma-maintain yung standard of living. And before we know, lahat na ay kasali dito sa corruption. Ngayon, tignan po naman natin ang sitwasyon ng corruption dito sa Pilipinas. Ayon po sa isang independent estimate, about 1/5 of government budget ay nawawala po sa corruption. At ayon pa rin po sa estimate ng Procurement Watch Incorporated, isang anti-corruption watchdog, ini-estimate nila na about 21 billion pesos ang nawawala sa corruption. Doon lang po yan sa procurement ng government goods and services. At ayon pa rin po kay Ombudsman Simon Marcelo, about 200 billion pesos ang nawawala sa corruption. At ito po ay doble ng ating budget sa Department of Education. Hawak ko po rito ang report na galing sa Transparency International. At ito po ay gusto kong basahin sa inyo. Ang report po na ito ay nagsasabing, the Philippines remain the world's 11th most corrupt nation in the field of 146 countries. At tayo po ay nahahanay sa Eritrea, Papua New Guinea, Uganda, Vietnam, and Zambia. So makikita po natin kung ano ang mga ka-level nating bansa when it comes to corruption. Ngayon, rank first ay Bangladesh and Haiti, the two most unstable and poorest countries in the world. Rank second was Nigeria and the African nation of Chad and Myanmar, formerly Burma. Ngayon, ganito po nila ini-scorean itong corruption. A score of 10 in the Corruption Perception Index means that a nation is perceived as clean and free from corruption, while a score of 0 means it is perceived to be highly corrupt. In 2004, Corruption Perception Index, Finland again emerged as the most corruption-free country in the world, scoring 9.7 points, almost perfect 10. In contrast, Bangladesh got a 1.5 points score, while the Philippines received 2.6 points, rating same as last year. 60 countries, including the Philippines, score less than 3 out of 10, indicating rampant corruption. So, ito po ang katunayan ng Pilipinas ay nabibilang sa mga bansa na mayroong tinatawag na rampant corruption. At nasabi nga ni Father Sunil Jose sa kanyang column sa Philippine Star that corruption in the government bureaucracy is not anymore limited to a few rotten apples. It has become systemic to the extent it has become a way of life for the typical government bureaucrats. The corrupt politician has become the rule and
And the honest politician is considered eccentric or derelict from the past. So makikita natin na mga honest na politiko ay talagang bihirang-bihira na natin makikita dito sa ating bansa. Ngayon, gumawa kami ng ilang survey dito sa ating bayan para makita natin kung ano ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol dito sa corruption. At atin pong panoorin at atin yung pong tingnan kung ano itong nangyari sa survey na ito. Tayo nakikita natin sa TV, hindi lang sa TV, kahit sa newspaper, nababasa natin lahat yan, na ang corruption ay sa sakit na ng ating bayan. Tingin nyo, may pag-asa para tayo makaahon sa problema ng corruption? Mahirap na. Mahirap. Kasi pag ang tao ay nang nakagisnan niya, mahirap nang baliin yun. Masabi natin, yung isang corruption, yung isang politiko dyan gusto magbago buhay. Pero yung mga tao nasa paligid niya, siya naman ang gumagawa ng masama. Hindi rin siya nagbabago. Na magbago man siya, nandiyan pa rin ang mga taong nasa harap niya na gumagawa ng masama, na siya mismo ang parang sa kanya pumapasa. So, ano mensahe niyo sa mga taong corrupt? Mahirap sabihin magbago na kayo. Kasi mahirap yung sabihin magbago na kayo, pero wala naman sila magagawa, no? Depende yun sa tao, depende sa politiko. Bakit ba mga politiko ang nagiging corrupt? Kasi silang nakakaalam ng lahat. Sila ang gumagawa ng ating mga batas. Diyan nagsisimula ang korupsyon. Nagawa sila ng mga batas na kung saan mapapakinabangan nila. Oo naman. Ba't niyo po nasabi? Kasi po napapansin po natin na nagiging mababa ang pag-unlad ng ating bansa. Lalo na ngayon, nakikita natin na parang hindi tayo yumayaman. Ang mga Pilipino pumupunta pa sa ibang bansa para maghanap buhay, samantalang marami naman pwede natin pagkakitaan dito sa atin. Kaya lang, ang mga gobyerno naman, mismo silang nasa posisyon, ay silang gumagawa ng mga anomalyang Kaya po kayo natin makaahon sa corruption, tingin niyo? hindi tayo makakaahon. Dahil ho, ang mga gobyerno dito sa atin ay puro na lamang gusto nila laging makalikom ng pera para sa mga pansarili nilang pangailangan. Ngayon, tignan po naman natin ang naging resulta nitong ating survey. Ngayon, doon po sa unang katanungan na naniniwala po ba kayo na ang korupsyon o pangungurakot ang nangungunang problema sa ating bayan o bansa at siya nagiging balakid sa kanluran ng ating bayan, ay ito po ang naging resulta. Sa 100 namin naging respondents, 97% po ang nagsabing ang korupsyon o pangungurakot ang number one problema ng ating bayan. At 3% po lamang ang naniniwalang hindi ang korupsyon ang number one na problema. At ang mga ibinigay nilang problema ay ang laganap na kahirapan, kawalan ng hanap buhay, at ang kawalan ng kakayahan ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Pero this is very interesting dahil po kung susuruin po natin itong mga kasagutan itong laganap na kahirapan, kawalan ng hanap buhay, at kawalan ng kakayahan ng nanunungkulan sa gobyerno, ito po ay resulta rin po nitong pagtaas ng incidence ng corruption dito sa ating bansa. Kaya makikita po na itong mga bagay na ito ay talagang related. Ngayon, dito naman sa ikalawang katanungan na kung anong stage na ba tayo ng corruption, meron po rin kami 100 respondents at 54% ang nagsabing tayo ay nasa third stage na ng corruption. At 46% na nagsabing tayo nasa second stage. At kapansin-pansin na walang respondent, kahit isa nagsabing na tayo ay nasa stage 1. Kaya dito ay makikita natin na sa survey na ito nagpapatunay doon sa survey na ginawa ng Transparency International na nagsasabing ang Pilipinas ay rank number 11 sa most corrupt countries in the world ito ay yung out of 146 countries. Ito ang ilan sa mga dahilan o causes ng corruption. Una, the absence or weakness of leadership in key positions. O ito yung tinatawag na kawalan o kahinaan ng liderato. Kailangan ng isang liderato na magiging huwaran ng mga mamamayan, magsisilbing inspirasyon, at siyang magiging impluensya para mabawasan, hindi man tuluyang mawala ang corruption. Ikalawa, itong tinatawag nating weak governance
o ang mahinang klase ng pamamahala ng government officials. Pag mahina ang liderato, siguradong mahina rin ang governance o pamamahala at dito lumalaganap ang corruption. Itong dalawang itong nabanggit ang pangunahing dahilan ng corruption. Ang ikatlo, ang lack of education o kakulangan ng kaalaman. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan ng edukasyon ng mga mamamayan ang isang dahilan ng paglaganap ng corruption. Ang persepsyon ng mga mamamayan tungkol sa corruption are strongly influenced by educational attainment. Nagkaroon ng isang survey at doon ay only 14% of the population na mayroong college or postgraduate education ang hindi nakapagbigay ng example ng graft and corruption. Pero doon sa mga respondents who had only elementary education or lower, mahigit na 50% or 54% to be exact ang hindi nakapagbigay ng example kung ano ang graft and corruption. Kaya dito makikita na ang kakulangan ng kaalaman o edukasyon ay nakakatulong sa paglaganap ng corruption. Ang ikaapat ay itong poverty o kahirapan. Ayon pa rin sa mga pag-aaral, ang malawakang kahirapan ay isang dahilan kung bakit lumalaganap ang corruption. Kaya doon sa survey ng Transparency International na ating nabanggit noong nakarang episode, ang top 10 most corrupt countries ay siyang mga bansaring nahahanay sa pagkakaroon ng malawakang kahirapan. Ang number 5, absence of severe punitive measures o kawalan ng mga batas na magbibigay ng mabigat na parusa sa mga korap. Ang kalimitan pang nangyayari ay ang mga korap ang siyang nabibigyan ng reward o recognition because of their wealth o kayamanan. May kasabihan tayo na crime does not pay, but in a corrupt society, ang nangyayari ay taliwas. Corruption does pay, and it pays very well. Ang ika-6, absence of environment conducive to anti-corrupt behavior. Corruption will flourish kung ang ating kapaligiran o the society does not discourage corrupt behavior. Kung ating lipunan tolerates corruption. Kung mas matimbang ang pera o salapi kahit saan ito nanggaling. Sabi nga, kung malawak ang corruption sa ating public service or bureaucracy, ito ay nagre-reflect kung anong klaseng lipunan o society mayroon tayo. Iyan ang sanhin ng corruption in general. Ang ibig kong sabihin niyan, iyan ang mga kadahilanan ng corruption na common sa buong mundo. Ngayon, tignan naman po natin ang kadahilanan ng corruption sa Pilipinas in particular. Corruption in the Philippines can be summed up into 3 general causes. Una, nariyan yung weak leadership and weak governance. Pangalawa, yung ating flawed electoral system. At ang pangatlo ay itong ating tinatawag na distorted culture and values. Weak leadership and weak governance. According to expert studies, governance or the quality of governance is directly related to incidents of corruption. If governance is weak, there is a high incidence of corruption. Ang Pilipinas is generally known to have a weak governance o mahinang klase ng pamamahala sa gobyerno. Ito ay dahil sa kakulangan ng magagaling na leaders, both sa national at local government na nagpapatupad ng batas at siyang magsisilbing inspirasyon sa mga mamamayan. Dahil kulang tayo sa magagaling na leaders, dahil weak ang ating governance, kaya weak o mahina rin ang ating mga government institutions, katulad ng ating public service. Dahil sa mga bagay na ito, wala halos accountability ang ating mga nasa gobyerno, kaya laganap ang corruption. Ano naman ang manifestasyon ng weak governance? Una, at ito ay nabanggit ko na, mahina ang structure ng ating gobyerno. Kaya nahihirapan na mabigyan ng accountability ang ating mga taong gobyerno. Ang mga government officials, lalo-lalo na yung mga nasa executive at legislative sections, ay hindi sila ini-account sa kanilang mga aksyon. Ang ikalawa ay nahihirapang ipatupad ang batas sa mga government officials na nasa sangkot sa mga katiwalian. At ang ikatlo, mahina ang incentives na ibinibigay sa ating mga government employees sa dahilang
ang appointment o ang promotion sa ating gobyerno ay hindi base sa merits, kundi ito'y base sa tinatawag nating palakasan o political patronage. At ito ang nagbibigay ng excuse sa ating mga government officials na not to play by the rules. Napakahalaga po na lubusan nating maintindihan kung ano ba itong governance. Dahil alam niyo po, ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga government elected officials na i-manage ang resources ng ating bayan. So sila po ang may authority na i-allocate at i-dispose ang resources ng ating bayan. Dahil weak ang ating governance, weak ang ating government institutions, at weak ang ating government leadership, kaya halos walang accountability ang ating mga elected government officials. At dahil sila may hawak sa kaban ng bayan, ini-exploit nila ang government rules to their own advantage. Kaya lumalaganap ang corruption. Kaya makikita natin kung gaano katindi ang labanan ng mga politiko tuwing eleksyon. Dahil ang reward dito ay ang control sa state resources o kaban ng bayan. Kaya makikita rin natin yung mga mayayaman, yung may malalaking negosyo, yung mga gustong yumaman, at yung mga gusto pang lalong yumaman ay pumapasok sa politika. Either sila mismo ang kandidato o financier ng mga kandidato. Sabi nga, politics is seen as the ticket to great wealth rather than an opportunity to do good to a greater number. Ang politika ay nagiging daan or ticket para lalong yumaman o sa pagyaman rather than maging pagkakataon na makagawa ng mabuti para sa mga mamamayan. Ang ikalawa sa general causes ng corruption sa Pilipinas ay ang ating flawed electoral system. Sabi nga, kailangan ng magagaling na leader para magkaroon ng good governance. Pero dahil masyadong magastos ang ating eleksyon, maraming magagaling na mamamayan at may malinis na layunin na maglingkod sa bayan ang nawawalan ng loob dahil sa laki ng gastos. Ang eleksyon natin ay so expensive. Ang isang successful na presidential campaign ay tinatayang nangangailangan ng $80 million. Ang congressional, $2.6 million. Gayun din sa lokal na eleksyon, milyon-milyon ang gastusan. Kaya hindi nakakapagtaka na once elected, kailangang bawiin ang nagastos. Yung mga nanalo, dahil sa laki ng utang na loob sa mga nagpinans sa kanilang kandidatura, ay kailangang magbayad ng utang sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking kontrata o yung tinatawag na juicy appointments. Itong ating flawed electoral system ang nakakatulong para lalong lumaganap ang korupsyon sa ating bansa. Ang pangatlo ay ang distorted culture at values. Ang Pilipinas is known sa pagkakaroon ng tight-knit families. Family sa mga Pilipinos ay hindi lang yung immediate members at relatives. Kasama na rin dito ang mga kaibigan, inaanak, kumpadre, kumadre, classmates, comrades, and business partners. Filipinos are known of having too much personal loyalty doon sa ikinukonsider nilang member ng family. Loyalty na mas importante sa loyalty sa society o sa sambayanan. Kaya ito ang dahilan na meron tayong tinatawag na distorted and confusing set of acceptable behavior. Napakahirap at nalilito ang malalaking bahagi ng ating lipunan to differentiate public interest, society's interest from personal interest. Karamihan sa ating mga mamamayan, judge politicians or government officials based sa personal na favor na natanggap ng pamilya or the clan at hindi ibinabase sa nagawa ng government officials sa society o sa bayan. At sa sitwasyon ito, tayo ang humihila at humihikayat sa kanila to exercise corruption. Often we would hear from the electorates o sa mga botante, dito na tayo dahil madaling lapitan, dito na tayo dahil kilala natin ito, dito na tayo dahil kamag-anak ito, kahit papano malalapitan natin ito without taking into consideration the capabilities of the person. In the Philippines, there is a perception that people who practice graft and corruption are often put on the pedestal. They attain respectability while those who do not engage in such practices are branded as tanga for not taking advantage of their position and power. Itong nabanggit kong ang clear interest at distorted value ng higit na nakararami sa ating lipunan, ang lalong nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga government officials
na abusuhin at samantalahin ang kanilang discretionary power because they don't have to account for their actions or decisions, thus the spread of corruption. Higit na binibigyan ng pansin at kinikilala ng ating lipunan ang sentralisadong konsepto ng pamilya kaysa sa community. There is the unwritten rule that it is the influential family, not individual members of the community, that decides the resolution of important matters. At idinagdag pa ni Mr. Mosemeli, ang dating charge d'affaires ng US Embassy dito sa Pilipinas, na Filipino society is the most welcoming and most accepting culture I know of. Ito ang sabi niya. But the same tolerance combined with an almost otherworldly patience that things will get better someday make things unintentionally go as they always go, and those who do harm to society never get punished. Napakadali nating magpatawad, napakadali nating makalimot. At itong mga bagay nito ang sinasamantala ng marurumi nating politiko. Siguro, malimit po nating naririnig, sinasabi nila na hindi na baling gumawa tayo ng kalukuhan ngayon. Malayo pa naman ang eleksyon. Madali naman sila makakalimot, basta kung malapit ng halalan, pagpupogi tayo, gumawa tayo ng maayos, at iyan ang kanilang matatandaan. Ang mga causes ng korupsyon na nabanggit ko, at ang pagkusinti o ang pagtutolerate ng mga mamamayan sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin ng politiko, ay nagko-complement sa ilang pa mga bagay na lalong nagpapalawak ng korupsyon dito sa Pilipinas. Ang mga bagay na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pagpapasa ng mga legislation without sufficient study of implications, o ang pagpapasa ng mga batas na hindi naman masyadong pinag-aaralan kung ano ba talaga ang magiging epekto nito sa bayan. Pangalawa, the difficulty of proving graft and corruption cases. Lately, maraming government officials ang nasa suspended pero hanggang doon na lamang. Walang nahahatulan na nabibigyan ng sentence. Pangatlo, lack of political will to wage a determined anti-corruption campaign. Lagi po nating naririnig yan, yung political will. Pero wala po naman nangyayari. At ang ikapat, poor educational orientation of the citizenry. Fifth, yung weak public vigilance. The public has weak oversight over government operations, especially in between elections. The public is inured to corruption and is not predisposed to actively fight it. Kumbaga wala na sila ng interest at sila naniniwala na wala na naman mangyayari. The public is cynical of fresh initiatives to combat corruption. Wala na silang pakialam sa gobyerno. Kumbaga ang iniisip na lang ay yung kanilang sariling interest. 6, yung political culture. Society is permissive and sympathetic to family-oriented privatization of public resources. Corruption is condoned as an effective way of surviving a society dominated by influence peddling elite, or as a way of getting into the ranks of the elite. So narito pumapasok yung ating kasabihang, what are we in power for? Kung tayo ang nasa nakaupo, samantalahin natin, ayan ang prinsipyo ng karamihan sa ating mga politiko at mga supporters ng mga politiko. Ito po ang mga bagay na talagang nagpapalaganap ng korupsyon dito sa atin sa Pilipinas. At para po magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaking pera ang nawawala sa gobyerno ng dahilan sa korupsyon, ay bibigyan ko po kayo ng ilang figures. Itong mga figures na ito, mga perang dapat ay mapupunta sa mga mamamayan, lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Ito po mga impormasyong ito ay hinango ko po sa pag-aaral na ginawa ni Professor E.E.G. Oyamada tungkol sa corruption dito sa Pilipinas. Siya po ang isa sa dati kong naging professor sa UP Los Baños. For the last 25 years, it has been estimated that the Philippine government has lost to corruption about 0.6 trillion pesos. Former President Estrada noted in his State of the Nation address in 1998 that about 20% of government funds for projects in 1998 has ended up as kickbacks, which would amount to 24.1 billion pesos. Congressman Rolando Andaya Jr., a member of the House of Representatives, noted that about
21 billion pesos of the government procurement budget in 2001 went to the pockets of legislators, officials, and contractors. During the period 1990-1998, the government institutions' losses due to malversation, estafa, and violation of Republic Act 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices, amounted to over 9 billion pesos. The Department of Public Works and Highways allegedly lost about 4.5 to 6 billion pesos annually due to corruption. The Department of Interior and Local Government has an annual payment of 45 million pesos for ghost payroll. The PNP, or the Philippine National Police, has been losing 3.8 million pesos monthly, or roughly 45.6 million a year, due to ghost employees. The Department of Environment and Natural Resources lost more than 189.4 million pesos because of ghost reforestation projects, out-of-town training, and seminars. The Department of Education and Culture and Sports lost 414 million pesos from 1996 to 1998 in the purchase of textbooks, while about 30 to 60% of its total budget allocated for contracts was considered undelivered. Ito po nyo mga kababayan kung gano'ng kalaking pera ang nawawala sa korupsyon. Ito po ay estimated figures lamang sa ating national government offices. Hindi pa po rito kasama yung estimated figures ng perang nawawala sa korupsyon sa local government units, katulad ng probinsya, syudad at munisipyo. Kung susumahin po natin, talaga po namang nakakalula ang perang nawawala sa kaban ng bayan. Pera na pwede po sanang gamitin sa magagandang proyekto dito sa ating bayan. Ganong karaming eskwelahan ang pwedeng maitayo. Ganong karaming gamot ang pwedeng mabili. Ganong karaming makabagong gamit sa ospital ang pwedeng bilhin ng pera nito. At ganong karaming ospital ang pwedeng maitayo ng perang natura. At kung ang pera pong ito na nawawala sa korupsyon ay magagamit po sa tama, siguro hindi na po kailangang mamalimos ng ating mga kapuspalat na mga kababayan sa mga politiko, lalong-lalo na po doon sa mga mayayawang politiko. Further, I would like to point out na ang figures na ito ay base sa 1998 figures. Na noong panahon yon, ang Pilipinas ay rank number 3 behind sa Indonesia at Vietnam in terms of corruption. Pero ayon sa bagong survey ng Transparency International, ang Pilipinas ay rank second na sa Indonesia in terms of corruption sa buong Southeast Asia at East Asia. So may imagine po natin na kung ganong kalaking pera ang nawawala, patuloy na nawawala sa kabanbayan dahil sa paglaganap ng corruption dito sa Pilipinas. Ngayon, doon sa ating mga manonood, sino po sa palagay nyo ang dapat sisihin ng mga mamamayan o mga electorates o mga politiko sa lumalaganap ng korupsyon dito sa ating bayan? Kung gusto po nyo i-share ang inyong opinion, i-email niyo po ako. Ang aking pong email address ay hertix@yahoo.com. Pero napasin nyo na lagi kong ini-equate ang corruption sa politics. Dahil alam niyo po, ang Philippine corruption is a political phenomenon, not a bureaucratic phenomenon. So ang corruption po sa public service ay involved both yung ating political corruption at saka yung ating bureaucratic corruption. So ano ang pinagkaiba ng dalawang ito? Political corruption. Politicians have both the pecuniary or monetary and political interests. Politicians would have no second thoughts about buying votes, corrupting the electoral system, or harassing opponents to preserve the political advantages. Whereas bureaucratic corruption, bureaucrats and administrators are thought to be primarily seeking pecuniary or monetary gain. Few bureaucrats would find it appealing to federal influence beyond the confines of the public agency. So sila, ang kanilang impluensya ay limitado lang doon sa kanilang opisinang ginagalawan.
Although bureaucratic corruption exists in the Philippines, in almost all agencies in charge of large amount of resources, it is of subordinate importance to political corruption for the following reasons. It pales in comparison with the grand corruption involved in corruption among politicians. And secondly, it is often abetted and controlled by politicians through appointments and undue influence on bureaucrats. Dahil alam niyo po natin na ang mga politiko, sila ang nag-a-appoint at malaki ang kanilang impluensya doon sa mga bureaucrats or mga appointed employees sa ating gobyerno. So, electing a candidate is a critical factor in developing and successfully implementing an integral framework to fight corruption. Political commitment to fight corruption among elected officials is indispensable since the appointing authority and general supervision of all government structure emanate from the politicians. It is political corruption that is awesome in terms of scale and level, according to De Dios and Ferrer. Incidents of padding registered voters' rolls and manipulating election outcomes and of campaign finance scandals are too obvious to be ignored. Sabi nga, it is difficult to imagine that any serious move to limit the regular form of corruption in the bureaucracy can succeed without first demonstrating a credible commitment to drastically reducing political corruption. So makikita po natin dito na kung gusto po nating mabawasan o mawala ang corruption, kailangan po ay ang unang ating pagkukulan ng pansin ay yung tinatawag nating political corruption. The causes of corruption, with emphasis on political corruption, is best summed up by the conclusion of Dr. Luisito B. Villanueva Jr. in his thesis on Philippine electoral distortion and perpetuation of corruption in the Philippines. At ito ay ang mga sumusunod. Number 1, the unique Filipino behavior of patrimonialism distorts the electoral system. Patrimonialism, as exemplified by patron-client relationship, personalism. Philippine election is a highly personalistic competition between candidates. The Filipino electorate votes for individual rather along party lines. Kasama rin din po ang money politics, yung pakikisama system, at yung ating utang na loob. The end of achieving electoral victory means the use of every means that may lead to graft and corruption. Second, the social cultural structures of the Filipinos act as a fertile ground for corruption to occur. Prohibitive election campaign expenditures, compounded by expensive maintenance to sustain elected office, have left the Filipino politicians with little or no option but to commit government resources in favor of electoral objectives. Number 3, corruption in the Philippine government is used to recover the cost of the election, to provide funding to maintain loyalty among the electorate, and to enrich the economic needs of the politicians. Number 4, the Philippine electoral system provides an avenue through which corruption is used in the government. The 3-year term for national and local elected position is too short to complete a long-term development plan. The tendency is to prioritize projects that have immediate electoral gains. This may result in virtual campaigning. Kaya kung ating mong susuriin, ang bottom line ng ating problema when it comes to corruption ay itong tinatawag nating political corruption na lalo pang pinalalala sa pagkakaroon natin ng tinatawag na weak governance and weak leadership. So, makikita po natin dito sa ating simple illustration na itong weak governance and weak leadership na lalong nagpapalala ng tinatawag nating political corruption ay resulta ng pagkakaroon natin ng isang flawed electoral system. Isang sistema na dahil sa laki ng gastos sa pagkandidato,
marami sa ating mga mamamayan na gusto maglingkod sa bayan ang nawawalan ng loob. At ito ay lalo pang pinalalala o pinagagrabe ng ating tinatawag na distorted culture and values. Dahil karamihan sa mga mamamayan ay nananaig ang loyalty sa sariling pamilya or clan o sariling interes at hindi ang interes ng komunidad. At sa pagpili ng manunungkulan sa bayan ay pinipili ng karamihan kung ano ang naibigay sa kanila at hindi base sa kakayahan at nagawa sa bayan. Pero ito po ang ating dapat tandaan, na di magkakaroon ng korap na politiko kung hindi po natin ilalagay sa posisyon ang ganitong klase ng tao. Mga kabayan, iniiwan ko sa inyo ang katanungan. Sino ba ang dapat sisihin sa paglaganap ng korupsyon dito sa ating bayan? Ang mga mamamayan o electorate o ang mga politikong nanunungkulan? Sa susunod pong episode ng ating Heartex Forum ay tatalakayin po ang effects ng korupsyon dito sa ating bayan. At magbibigay din po ako ng ilang solusyon o suggestions para matugunan ang problema ito. Sana po mga kababayan, kahit pa paano ay nakatulong ako para maliwanagan ang ilang mga issue tungkol sa corruption. Isa na naman pong makabuluhang edisyon ng Heartex Forum ang inyong nasaksihan. Hanggang sa muli, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat.